Inalis ko agad sa isipan ko ang lalaking may buntot ang buhok sa likod. Magdamag na lang akong nakakulong sa kwarto sa mga sumunod na araw at panay ang text kay Clark. Bukod doon sa pagtitext ko sa kanya, ay kahit papaano, tumutulong naman ako sa gawaing bahay. Tinuruan na rin ako ni Tiyang magbungkal ng lupa, na ayaw kong gawin. Masakit sa kamay at ayaw ko ng trabahong may kinalaman sa lupa. Yung tagapagmana ng mga Dila Merced ay ka-eds mo yata, Chess. Utos ni Tiddy habang pinapanood akong nilalagyan ng mais ang lalagyan ng pagkain para sa mga manok. Oo, nakita ko na siya. Sabi ko. Oo nga pala. Of course, di naman siya mahirap hanapin. Humalakak siya. He's a heartthrob. Ang daming nahuhumaling sa kanyang taga-alegriya. Kaya di kita masisisi kung mai-inlove ako sa kanya. Hell no, Ted. I have a boyfriend. And besides, he's not my type. Gumuguhit sa utak ko ang pagmumukha ni Coco at naiinis na lang ako. Gusto kong matawa sa pag-iisip na mai-inlove ako sa kanya. Ano ba itong si Tiddy? Hindi niya ba alam kung anong type ko? Well then, that's good. Napahangiwi ako. Kung makapagsalita ang isang ito, ay paraw bang hindi ka panipaniwalang hindi ako mai-inlove kay Coco. Isa lang din siya sa mga Dila Merced, kaya iniingatan niyo ng tita niya. Niligpit ko ang ibang patokan ng mga manok at naghuhugas ng kamay. Mamaya magkakalyo ako nito dahil sa gawain dito sa bukid. Bakit tita niya? Wala na ba siyang mami at daddy? Wala sa sarili ko ang tanong. Hindi mo ba alam? Naambush yung mami at daddy niya noong bata pa lang sila. Alam mo na, si Don William, maraming kalaban yon. Tapos nung tumakbong gobernador sa buong lalawigan, mas dumami. Natigilan ako sa pinagsasabi ni Tiddy. Nagkibit balikat siya nang bumaling ako sa kanya. Akala nila kasama si Don William sa konboy nung sasakyan. Inambush. Ayon, patay yung dalawang mga magulang niya. Talaga? Nanliit ang mga mata ko. Ibang klase din pala ang dinanas ni Coco. Kaya pala ganun siya? Jijimon at mukhang pariwara? Ewan ko. Hindi ko naman siya gaanong kilala. Alam mo na, hindi tayo magkabats. Tumawa siya. Pagkatapos nung nangyari, pinadala siya sa States, doon sa tito niyang isa pa. Ha? Ibang klase na ang ikinalaglag ng pangako. Kaya ba masyado siyang siya liter alligator? Pero ang corny talaga at hindi ko matanggap na galing siyang States. Pero 3 taon lang ata yun, Chess. Binalik din siya dito nung namatay si Don William. At mula nun, dito na talaga siya. Napalunok ako. Ibang klase pala talaga ang mga naranasan ni Coco. Kahit na nakakagambala sa akin ang mukha niyang high definition kung naaninag sa likod ng utak ko, meron din pala siyang dinanas na masakit sa buhay niya. Anyway, Ted, hindi ko na napigilan. Dahil sa bawat pag-flashback ng mukha ni Coco sa akin, ay mas lalo kong naaaninag ang gwapong mukha ng lalaking misteryoso. Not that I'm interested or whatever. Nilingon niya ako habang naglalagay naman ng tubig para sa mga manok. May kilala ka bang lalaki na medyo gwapo na kaibigan din ng Dila Merced na iyon? Sino? Yung mga kabarkada niyang umaaligid sa kanya ay halos babae. At meron din naman siyang kaibigang mga lalaki. Pero di ako sigurado sa mga pangalan. Inabalan niya ang sarili niya sa paglalagay ng tubig. Gusto kong magtanong ng mas specific. Yung lalaking may buntot sa likod at nangangabayo. Yung lalaking matangkad. Sobrang gwapo at matipuno.
pero iniwasan ko iyon. Clark, utas ko nang nakitang may tumatawag sa cellphone ko. Mahirap mawalay kay Clark. Nangungulila ako lalo na't abala sina Tiddy at Craig sa mga lakad na inuutos sa kanila ni na mama at tiya. Si Papa naman at si Tio ay abala rin sa pangangasiwan ng Alps. Kaya wala akong magawa kundi magmuni-muni sa bahay o di kaya ay sumama kina Craig. Sakay lang ako ng sakay sa kinakalawang na pick-up. Nakakamiss ang aircon na biyos ni Clark. Hello mahal ko. Napatalon ako nang biglang sumulpot si Coco sa harap ko habang hinihintay sina Craig at Tiddy na mamalingke. Nasa tapat ako ng soccer field dahil doon din ni Park ang pick-up nila. Ayoko namang sumama sa palengke dahil mabaho at basa doon. Ayoko sa feeling na may naapakan akong basa. Anong ginagawa mo dito, Coco? Iritado kong tanong. Agad kong na-realize na hindi dapat ganun ang pakikitungo ko sa kanya, kaya ngumiti ako pambawi. I mean, bigla ka nalang sumusulpot. Humalakhak ako. Siyempre, may binili lang sa palengke. Kumindat siya. Kasama mo na naman tong kinakalawang na pick-up nyo ah. Uminit ang pisngi ko. Nakakaya. I know, she's probably the richest Jijimon around. At ang tawaging ganun ang sasakyan namin ay medyo sapak para sa akin. Sorry na kung por. Ngumisi ako. Tumawa siya. Okay lang yan. Ang yabang nito ah. Mas masarap po sa akin ang puso pag ganito. Pero pag naiisip ko ang pinagdadaanan niya noon, napapabuntong hininga na lang ako. Nakapagsimba ka na ba? Sabay mo wistera niya sa simbahan. Umiling ako. Simba tayo next time? Namilog ang mga mata ko sa anyaya niya. Sa ngisi niya ngayon ay mukhang alam ko na kung saan tutungo ang usapan. I want to back off. Iniisip ko si Clark. Iniisip ko yung mahal na mahal kong boyfriend na iniwanan ko sa Manila. Hindi ko kayang manloko. Hindi naman ito panluloko kasi hindi ko naman gusto si Coco. Asa ka, chis ka. This is just the same. Sa oras na tumanggap ako ng ibang lalaki, panluloko na rin ang tawag doon. Inuusig na yata ako ng konsensya ko. Depende. Napawi ang isi niya. Oh, akala ko ba gusto mo ko? Ba't kailan ko sinabi iyon? Hindi ko alam. Ha? Di ba binigyan mo ako ng pagkakataong manligaw? Ha? Napakamot ako sa ulo sabay tingin sa nag-i-expect niyang mukha. It's now or ever. Madali siyang utuin. Pero nakakaawa siya. Inuusig pa ako ng konsensya ko para kay Clark. Hindi ko kaya, pero taliwas ang sinabi ko. Oo. Halos mapatalon siya sa sinabi ko. Nakita kong pinagpawisan siya sa kakaabang sasagot ko. Salamat. Bigla ang may bumisina sa likod ng pick-up. Sabay kaming lumingon doon. Tintid na tintid iyon, kaya hindi ko alam kung ano ang problema ng malaking itim na sasakyang ito. Medyo maputik ang kanyang mga gulong, pero kitang-kita ang kintab ng katawan. Ay, andito na. Pabulong na sinabi ni Coco. Ang ganda ng SUV nila. Ganun ba ito kayaman? Parang hinahayaan lang nilang napuputikan ng SUV na ito ah. Sige chis ka. Anyway, pwedeng malaman ang full name mo? Seriously? Nakangisi ako dahil nalulukan na ako sa tanong niya, pero sinagot ko pa rin iyon. Francisca Alde. Alde? Nanliit ang mga mata niya. Patay. Kilala kaming Alde dito at baka ma-realize niya yung plano ko dahil dito. Patay. Kaya pala maganda. Kumindat siya. Ha? Siya liter alligator. Anya at umalis agad.
Binuksan niya ang pintuan ng front seat. Naaninag ko agad ang braso ng driver na nakahawak sa manibila. Kitang-kita ko ang itim na relo na nandoon. Kinilibutan ako sa di malamang kadahilanan. Parang bang may kung ano sa braso na iyon. Gusto kong humakbang palapit para makita kung sino ang nagdadrive. O kamonchis ka, hindi yung driver ang aakitin mo. It's the damn Dila Merced. Nga pala, sigaw ni Coco. Bukas, susunduin kita sa gitnang mga 7:30. Patingin ang skid mo. Lahat ng balahibo ko sa katawan ay nagtindigan sa kindat niya bago pumasok sa loob. Gusto kong tumanggi, pero huli na ang lahat. Unti-unti nang umalis ang kanilang sasakyan. Sa likod ng SUV ay nakita ko ang plater number. MDM, ni walang numero. Hindi yan pwede sa Manila. Humalukip-kip ako nang may biglang bumatok sa akin. Ano ba? Sigaw ko sa kapatid kong tumatawa. Sinong tinitingnan mo dyan? Tanong ni Craig. Tinapik ni Tiddy ang balikat niya sabay nguso sa sasakyang umalis. Sabay din nilang sinabi ito. Magaling, totoo palang nakilala mo na siya. Nagtawanan ang dalawa. Ganda ng sasakyan, Jeep Commander. Bakit kaya kailangan pa nila ng karagdagang lupain? 5 ektarya lang naman ang Alps, yung kanila aabot hanggang Camino Rail. Napatingin ako kay Tiddy. Ganon kalawak ang lupain nila at aabot sa kabilang bayan? Tumango siya. Dam, Dila Merced, kaya pala.